Hello, welcome back to my channel. Nancy NS Rightly Dividing the Word of Truth. Here in United States, I am sharing to you ito ay maikling video just to reminisce akin lang isa-isa yung bakit ako nakarating dito sa United States. So, sa ngayon, sabihin ko lang God is faithful. Kaya nga, hindi ko ang pagpunta ko dito sa US ay hindi yan sa aking kalooban. Going back to 9 years ago, na nakarating ako dito 2016. At the age of 67 years old. Hindi ko manalaman, hindi tayo makasabi na ganito ang mangyari. Hindi rin ako, I wasn't expecting na mayroon palang ipagawa ang Panginoon sa akin dito sa Amerika. So first of all, please subscribe to my channel, NS Rightly Dividing the Word of Truth. Then like and share. Baka naman makarinig ang iba. Kung may balak sila mapunta dito sa US, United States, okay naman, patuloy lang. Patuloy lang kung anong desire mo. Kasi God is faithful. Sa papunta ko dito since 2016, alam mo naman na hindi gaano ka it's not easy ang pagkuha ng visa. So, nangyari, may nag-invite sa akin na isang president ng isang malaking organization. It's called the Ministry yan, Cooperative International Studies dito sa Amerika. Then he's a teacher, but a PhD doctor sa education yan. Then siya yung katapos rin ng ministries sa maraming mga universities ito sa Amerika. So, ang nag-invite na sa akin is 83 years old na mayroong isang anak at wala na siyang asawa. So, he was already a widower. So because God is faithful, niya na may partner in always. When I became a Bible believer since 1981, minsan hindi ako faithful, pero God is really faithful. Tinignan niya kung ano ang ating mga desires. Nakita niya ang desire ko dito sa Amerika. Hindi naman na ako ay mag-asawa. Gusto ko lang na mayroon akong ministry na mapuntahan. So, yan din ang reason na invite ako to meet also the president and also his organization. So, I know na mayroon din siyang ministry na kailangan na makatulong sa kanya. So, I retired in the government service in the Philippines. I was once a school principal, so naka-retire ako earlier because of ministries. Bible believer ako sa King James Version. So, marami akong dinaraanan. So, sa ngayon, to make the story short, nabigyan ako ng visa, first na multiple entry, 10 years. Kasi may tanda na, may
tanda na rin ako, madali lang ang visa bag matanda. Then ang sabi siguro, the council might be thinking that I will not be going to stay longer in United States. Malamig dito sa Amerika. So I arrived in United States na that was first week of April. Malamig pa rin pagdating ko dito kasi bago pa, mayroon pang snow. Doon sa napuntahan ko, doon sa Ohio, mayroon pang snow. Sa ending sa winter, saka beginning of the spring, may snow pa yan. So, then I was so happy, nakakita na akong snow. Then, na-met ko na ang president. Then I saw his ministries. So I prayed na, Lord, is this the right organization na mapuntahan ko? I was thinking na I would be able to be an employee to his organization. Pero hindi yan, volunteer lang, no? Hindi magtanggap ng sahod because that's a volunteer. Pero hindi pala. I was to go home every 6 months. Yung ginawa ko yun. I follow the rules dito sa Amerika. Hindi ka man stay longer dito. Even though you are multiple entry every 6 months. Mag-uwi ka. So, ginawa ko yun. Then my husband, yan ang akin nagiging asawa. Pero after 2 years pa. So, I didn't expect na ganyan din mga-ari pag balik-balik sa States. So, he needs pala companion. Tanda na siya, 84 years old na yun. 83, 84. So, pagbalik ko the second time, yan na. So, nagbigay na siya sa akin. Hindi kami mataas na relationship na katulad ng mga younger ones. Dito na, nabigyan ako ng engagement ring na ganito. So, wala naman akong asawa pagdating ng US. So, ganyan nangyari. Second time na nabalik ko dito kasi may pag-uwi ko sa Pilipinas, nag-distribute ako ng free Cebuana Bibles doon sa churches doon. So, yan, ginawa ko yan bilang ministry sa CIS, Cooperative International Studies. Sa aking husband ay nagiging president. So, ganyan nagiging na pag ito sa 2018 na nakasal ako sa aking husband sa Presbyterian Church of America, that is called PCA. So maganda ang church. Saka it was really did ang aking mga relatives, mga friends, mga Filipino. Yan ang mga Filipino relatives, Indian sila. So it was really, sabi ko nga, a blessing. So I was thanking God to our Lord Jesus Christ na mayroon palang gagawin ko dito. So from the time on, yan ang aking husband. Kung hindi ako makapaniwala na he has 8,000 volumes of books, daming books. Mahilig mag-collect ng mga books sa ministries, saka mga books sa theology. Doon ako nag-scan sa kanyang theology books. Tapos, pinag-aral ako sa online na Bible School sa Dallas Judicial Seminary at saka sa Hillsdale. So, sinunod ko naman siya kasi he was a pastor. Doctor siya sa education and musician also. Turo siya ng music sa mga schools noong
Gani hindi pa siya matanda. So retired na siya at the age of, start na siya nag-retire. Galing siya sa Ukraine, Soviet Union. Hindi pa yan Russia noon, Soviet Union. So marami siyang pictures about sa kanyang ministries, kanyang mga estudyante, mga Ukraine. So, ganon ang kanyang ministry. Pauwi siya sa Amerika. He has a church. Magpunta siya sa Ukraine twice a month, sabi niya. So, pagdating ko dito, nandiyan siya, pero he was already retired. Hindi na siya nagdala ng mga churches. Sabi niya, I've got to, nag-rest na siya kasi mayroon din mga health issues. But he can still do a lot of things. Makadrive pa siya. Going to church, ng iba-ibang puntahan, makadrive pa siya. Nakapunta pa rin kami sa malayong lugar sa Ohio. Dinala ko sa kayang, yung sabi niya, he grew up in that place. Malayo yan, that is 4 hours away from our place. So, ganyan. So, I was happy na bigyan din ako ng panahon na go around ako sa, hindi naman lahat, pero at least, just to meet some places in Ohio. So, Ohio is a state na pinakamaraming churches doon. Pero mga Reformation lang at saka iba-ibang uri ng church. So, open ang mind ko sa pag-research about so many Bibles. Pero babalik rin ako sa King James. Ang aking husband is also a King James version. Hindi siya naggamit ng ibang version. He's a Berean Baptist. At saka doon na open ang mind ko sa ibang-ibang katuruan. Then I discovered na ganito pala ang pag-aral ng Biblia. Hindi lang ka basa-basa lang, ganoon na. So there is something for an instruction pala. So ganoon, nag-start ako until then na hindi naman ang husband was older, getting older and older na. Abot na siya. He had to get rest from his body. Marami siyang naramdaman. At sad to say, and it was really painful para sa akin sa kanyang pag-iwas. Kasi pinutol ang kaniyang kaliwang paa because of the problem na mayroong infection. Pero hindi na siya magkatiis kung buhayin pa, sabi ng doktor, kasi yan ay pinakamahirap sa kanya. Hindi na siya magkalakad pagkatapos. Marami namang problema ang heart niya. Yan infection, nakarating na sa heart. So natapos ang kanyang life. Pero I was really thankful to the Lord na the Lord spoke to him. Sabi ko nga, because there was a pastor who prayed for him at the last moment, yung close friend sa kanya. Then, I was so happy na when the Lord was there when he died. Yung pastor nag-pray sa kanya. Then, pag tapos ng amen, din ako din, I was also, I was also, that was my mistake na yan pala ang last breath sa kanya. When the pastor said amen, then nalipat ako. Then I had to talk to the pastor who prayed for him. Pagbalik ko sa bed niya, ay wala na siya. He already passed away. So hindi ko nakita siya na. But I was there. Hindi pa naman, seconds pa lang yun.
sabi ng daughter niya na she already was gone. So, mahirap yun sa akin, pero I thank the Lord. Binigyan ako ng 7 years. No, kaming dalawa is from 2018 to 2023, in almost, he's almost 90 years old. That is a blessing for me kasi naabot kami ng almost 23, din 18. So, I guess we reached together at almost 8 years, kaming dalawa. So, it's a blessing already. At his age nga, matanda rin ako. Matanda na aking edad. So, I got married with him at the age of 67 years old. So, that was really a blessing for me. So, ganoon, na-open ang mind ko. As I keep on studying, the Lord is faithful. Basta gagawin mo lang. I studied the Bible. Kasi akin na mag-isa. Nag-iisa ko. Para hindi ako malungkot palagi. So, the Lord is with me. Nakita ko na ang paraan dito na the Lord is working in this kind of ministry. In the dispensation of the grace of God. Dito pala ang dealing ng Panginoon ngayon sa ministry of the grace of God. It was revealed to Apostle Paul. Wala nang ibang gospel ngayon. Kay Apostle Pablo lang. So yan ang aking blessing. Additional, that's a big blessing on my part when I already been positive in my life. Hindi ko nagkaroon ng mga discouragement kung ano man ang makita ko sa aking surroundings. Nandito ako sa aking anak sa Mississippi. Wala na ako doon sa Ohio kasi mag-iisa lang ako doon. Maraming friends ako doon. Pero I was really trying to move here because of my daughter. So, patuloy ako sa ministry ng ganito. That's why I really have to work online. Ganyan lang, I created my YouTube channel since 2020 because of the sharing of the gospel. So, nabuo ang aking dispensation knowledge. Nabuo na, wala namang hadlang. Nag-iisa ako dito. So, I really have to study and pray. So, I learned that there are three timelines sa Panginoon. So, hindi yan maituro sa iba-iba kasi theology. Kaya iba ito, hindi theology. Nandito tayo sa Word of Truth. So, division, right? Division ng pangalan. So, that's why I am having my channel name, NS. That's my name, Nancy Shannon. Rightly dividing the word of truth. Yan ang instruction sa ganito na ministry. 2 Timothy chapter 2:15. Then, study to show thyself approved unto God. The workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, nalaman ko rin na ang salvation is according to the division of Jews and Gentiles. Kaiba ang uri ng salvation. Salvation of the Jews is different also with the Gentiles. But the Gentiles, kasama pa rin ang mga Jews, mga Hudyo sa ganoon na dispensation. Then I learned also from the Holy Spirit's way. Yan ang ating Panginoon na wala nang ibang gospel ngayon, is only through the gospel of truth. Then Apostle Paul is the only messenger to the Gentiles. Ang gospel ngayon, ang sabi ko is yan ang paniniwalaan, pananampalataya, at kailangan na mananalig sa ganito na kaligtasan. Kung ikaw ay may klasito,
Hindi ito panglupain, ito ay paalis sa kalangitan. So this is for the heavenly. Ito ay isang gospel na tinukoy ito kay Apostol Pablo. Alang-alang man na ikaw ay ikaw ay mayagay sa katawan ni Kristo called the body of Christ. So, kung nandyan ka na sa body of Christ, you're a member, ay hindi ka na tinatawagin na isang hintil. Even the Jews, wala nang hintil, wala nang Diyo, wala nang lalaki at babae. Kasi sa langit ang puntahan dito. Mayroon diyang tinatawag na may alapaap na puntahan mo doon sa itaas. Sa isang, basahin lang muna natin ito 1 Corinthians chapter 15. Ito ay kaligtasan sa biyaya ng Panginoon. So you are saved by grace ang ganito. Ngayon, 1 Corinthians chapter 15, Tagalog lang basahin ko Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, si Apostol Pablo ito. Ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipangaral, na inyo namang tinatanggap na siya naman inyong pananatilihan. Kalawa, sa pamagitan naman, ito'y ligtas. Ligtas, that's salvation. Maligtas kayo. Kung matiyaga ninyong iingatan itong salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban kung kayo'y nagsipananampalataya ng walang kabuluhan. Then ikatlo, ito ay pinakamahalaga. Ang ating Panginoon Hesus namatay yan dahil sa ating kasalanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap ang kamatayan ni Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So yan malinaw na Kristo ay namatay alang-alang sa ating mga kasalanan. Ikaapat, siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kung ikaw ay manalig at magtiwala sa kamatayan ni Panginoon Hesus, siya ay inilibing na buhay ikatlong araw. Ikaw ay ano naman ang naging resulta dito? Ikaw ay dito sa ating basahin ang Roma, sa Romas talata 5. Din ito yung kabanata 5 din, mga talata dito sa 8. Tapat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So, sa 10, lubha pa nga kayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga ngaliligtas tayo sa galit ng Panginoon sa pamagitan niya. So Christ died for your sins. You are justified, saved. Ikaw ay ligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. That will be in Romans chapter 3 verse 24 sa Tagalog. Palibhas sa Roma 3:24. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So ang kasalanan mo ngayon ay, kayo ay, sabi dito,
ang ating Panginoon ay nagbili sa ating kondisyon na bilang makasalanan. Napatawad na ang ating kasalanan. Kasi siya ang nagbayad sa lahat. Siya ang nagbayad sa kanyang kamatayan. Wala na tayong dapat pa nahintayin kasi tapos na ang ginawa niya sa kamatayan, no? Sa krus. So, ito ay magandang balita para sa lahat. Ito ang nangyari sa ating kasalanan sa Efeso 1 sa kabanata 1 din 7 na sa kanyang maraon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. So sa ngayon dito ako na ito ay naging kasama ko na kasi in the dispensation. Lahat-lahat ito, this is the only gospel na kayo ay may ligtas. Pamunta ito sa langit, hindi na tayo magbalik. Pag ikaw ay nandito sa nailigtas hanggang dito, you are placed in the body of Christ. Yan ang ating Panginoong Hesus. Doon na siya ngayon sa kalangitan. One of these days, ay kunin ang lahat na nailigtas sa ganitong magandang balita. At doon sa alapaap ay doon ang Panginoon magtagpo ang lahat-lahat doon. So ngayon, nailigtas kayo sa ganito ay panampalataya at manalig sa kamatayan, paglibing at nabuhay ang Panginoon sa ikatlong araw. So yan ang aking kasaysayan naman sa aking pagdating sa Amerika na ito ay isang biyaya ng Panginoon. At ako ngayon ay masaya naman ako sa ganitong ministry sa dispensation. So maraming salamat sa inyong panahon. Please subscribe to my channel, Ninshi, NS Rightly Dividing the Word of Truth. Like and share sa inyong mga kaibigan. And hanggang sa sunod, may live ako mamaya at 2:30 that is Central Time sa Amerika. Sa Pilipinas at is 3 o'clock in the morning, 3:30. Maraming salamat. Hanggang sa sunod. Thank you. Maraming salamat sa lahat na nakinig ng kaunting ating live ngayon. Thank you so much.